Patuloy ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad sa Sri Lanka matapos ang sunod-sunod na pagsabog sa mga simbahan at hotel doon na itinaon pa sa pagdiriwang ng Linggo ng Pagkabuhay. Mariin namang kinondena ng iba't ibang bansa ang naturang karahasan na kinasawi ng halos 300 katao. May report si Joy Salamatin. Umabot na sa mahigit 200 ang naiulat na nasawi habang mahigit 400 ang sugatan sa sunod-sunod na pagsabog sa Sri Lanka. Ito'y kasabay ng pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Kabilang sa mga pinasabog ay ang 3 simbahan sa Negombo, Batticaloa at Kokchikade. Tinarget din ang mga luxury hotel sa Colombo gaya ng Shangri-La, Kingsbury at Cinnamon Grand Hotel. Ayon kay Sri Lankan Prime Minister Ranil Wickremesinghe, inaalam na nila kung may kaugnayan sa ibang bansa ang 13 suspect na naaresto. Aminado ang punong ministro na may mga impormasyon silang natanggap hinggil sa mga posibleng pagpapasabog sa mga simbahan at hotel. Bagay na ipinagtaka ni Wickremesinghe kung bakit nalusutan pa rin ang mga otoridad doon. Kinondena naman ng world leaders ang serye ng pagsabog sa naturang bansa. Nagpaabot ng taus-pusong pakikiramay si US President Donald Trump sa mga taga Sri Lanka at sinabing handa silang magpaabot ng tulong sa mga biktima ng pagsabog. Hangad naman ng United Nations ang agarang pagpapanagot sa mga nasa likod ng naturang pag-atake. Iginiit naman ni Indian Prime Minister Narendra Modi na walang lugar sa kanilang bansa ang barbarismo. Inilarawan din ni British Prime Minister Theresa May na nakakakilabot ang nangyaring karahasan sa mga simbahan at hotel sa naturang bansa. Si Pope Francis naman nanawagan ng dasal para sa mga biktima. Sa kanyang Easter Sunday message, hiniling nito sa Christian community ang pagkakaisa. Habang ang Malacanang, mariin ding kinondena ang magkakasunod na pagsabog na itinaon pa sa Linggo ng Pagkabuhay. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, patuloy na makikipagtulungan ng Pilipinas sa mga bansa sa Asia para labanan ang maling gawain. Samantala, nananatiling ligtas ang mga Pilipino sa Sri Lanka. Ayon sa Department of Foreign Affairs, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Filipino community doon. Pagtitiyak pa ng DFA, handang umalalay ang gobyerno sa mga Pilipino sa Sri Lanka kung kinakailangan. Joy Salamatin para sa Bayan.